Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, bale July 14 na po tayo ngayon, 2025. Meron pa rin po tayong pinaka-latest weather update sa lagay po ng ating panahon. Pero before that, please huwag niyo po munang kakalimutan na mag-like and subscribe at pahita rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho ay wala tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero maging handa pa rin po tayo sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Kasi pinakita ko na noong nakaraang mga araw mga kaibigan na simula week 1 ay magsisimula yan ng July 11 hanggang July 17. Meron ho tayong mamamonitor dito or namamonitor na low pressure area na meron pong medium chance na maging isang ganap na bagyo. Pagdating naman po ng week 2, simula po July 18 hanggang July 24, tatlong banta po ng low pressure area, yung isa nasa medium chance maging bagyo, ang ating i-monitor. So mas maganda kahit walang low pressure area ay maging handa pa rin po tayo. Sa ngayon, ang nagpapaulan po or nagbibigay ng masamang panahon sa ilang bahagi ng ating bansa ay ito pa rin pong southwest monsoon, At tignan natin yung forecast weather condition bago natin balikan yung banta ng mga posibleng bagyo. Sa area ho ng Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, kasama na ho dyan ang Romblon at Palawan. Ang lagay po ng panahon dyan ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. Posibleng impact pa rin po nito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kung sakali po magkaroon ng moderate to heavy rains, Lalo na ho nangyayari yan sa bandang hapon at sa gabi. Dito naman ho tayo sa Metro Manila, ilang bahagi po ng ating bansa, weather conditions po. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin po sa banta ng southwest monsoon or hanging habagat. Maggagayin mo na mga kaibigan, alam naman natin na wala tayong banta pa ng bagyo or low pressure area pero maging handa pa rin po tayo. Dahil ay na rin po sa pagtalala ng Pag-asa, ina-expect natin ngayong buwan ng July ang 2 hanggang 3 bagyo na posibleng mabuo. Nabuo na yung unang bagyo ngayong July, pangalawa naman ngayong 2025. Yung susunod po na 2 bagyo ina-expect natin ngayong July. Yung pangatlo, bagyong Krising at yung pang-apat naman ay bagyong Dante. And hopefully, pag-pray po natin yung mga bagyo po na yan na mabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay hindi po makitaan ng malakas na potential or typhoon hanggang sa super typhoon category. Mas maganda mga kaibigan, ngayon pa lamang nakahanda na tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyayari. So ano ba yung mga dapat natin gawin? Unang-una, paalala ko, lagi kayong mag-antabay sa ating mga weather report sa lagay ng ating panahon para updated tayo sa mga lugar natin kung apektado ba ito ng samaho ng panahon. Pangalawa mga kaibigan, lagi ho tayo mag-safety ng ating mga importanteng gamit kung sakali po magkaroon ng mga pag-uulan, mga bugso ng pag-uulan ay naka-safety na, lalo na yung mga bahaing lugar. Maging responsable din po tayo sa ating mga lugar, maglilis tayo ng ating kapaligiran para yung mga lugar natin walang basura na hindi babaraho sa mga kanal na siya nagiging main cause o pinaka-unang dahilan kung bakit ho nagkakabaha ay yung mga basura o mga plastic na bumabara sa mga kanal. At ganyan din mga kaibigan, kaya naman natin mag-stock ng pagkain na tatagal ng ilang araw, gawin ho natin lalo na ho yung mga lugar na apektado po ng southwest monsoon. So ang hanging habagat mga kaibigan, actually ang naapektuhan nito mostly yung kanlurang bahagi po ng ating bansa. Pero huwag kayong mag-alala dahil meron din naman tayong kino-consider dito yung tinatawag ho natin na monsoon break or pansamantalang pagkawala ng habagat. Pero panandalian lamang yun and expect pa rin natin ang maulan at maulap na panahon ngayong araw po ng Lunes. So ngayon yun muna ang update natin and please huwag kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.